Inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero na napagkasunduan nila mga senador na gawin na lang sa August 6 ang pagdedesisyon tungkol sa naging ruling ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Kamakailan sinabi ni Senate Minority Leader Tito Soto na siya nga nagmungkahi ng schedule na ito para mabigyan naman sila ng sapat na oras para mabasa at ma-review pa nga ang ruling na inilabas ng korte. Iniulat naman din ni Senator Mig Zubiri na sinubukan pa ng ilang senador na i-dismiss ngayong araw ang complaint tungkol dito, pero kalaunan ay napagkasunduan naman nila na gawin na lang sa nasabing schedule ang naturang pag-uusap. Pagtitiyak naman ni Escudero, hindi lamang sa kanya magbabasa ang desisyon tungkol dito, pero magmumula nga raw ito sa kanilang lahat bilang silang araw ay deliberative body. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Samantala, iginit naman ng senador na kung siya lang ang tatanungin ay wala naman siyang nakikitang dahilan para hindi sundin ang desisyon ng Korte Suprema. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.